Buntis ka ba o may kilala kang buntis? Huwag basta iinom ng herbal, lalo na ito na itutok natin ngayon. May isang halamang gamot na pwedeng maapektuhan sa atay at sa pagbubuntis kapag mali ang paggamit nito. Bago ko simulan ang video ko, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang halamang tinutukoy ko ay ang makabuhay. Kilala rin ito bilang pampalakas ng resistensya at panlaban sa lagnat, pero hindi ito automatic na safe sa pagbubuntis. Dahil ang makabuhay ay merong active na compounds tulad ng alkaloids at diterpenoids. Ang mga chemical na ito ay may malakas na biological effect sa katawan. Based sa ilang pag-aaral, ang sobrang paggamit ng makabuhay extract ay naiugnay sa liver toxicity o pagkasira ng atay. At kapag buntis ang isang babae, mas sensitibo ang atay at buong katawan dahil may dinadalang sanggol. Kapag naapektuhan ng atay, maaaring maapektuhan ang pag-filter ng toxin sa dugo at maaaring maapektuhan rin ito sa baby or makaapekto ito sa baby. Bukod dito, ang ilang herbal compounds ay maaaring mag-cross sa placenta. Ibig sabihin, kung ano ang iniinom ng nanay, maaaring ma-expose din sa fetus. Wala ring sapat na malawak na clinical trials na nagpapatunay na ligtas ang makabuhay sa pagbubuntis. Sa medisina, kapag kulang ang safety data, itinuturing itong hindi recommended sa buntis. Kaya tandaan, hindi porket natural ay wala ng side effect. Sa pagbubuntis, mas mabuting umiwas kaysa magsisi. Kaya kung buntis ka o kaya may kilalang buntis, huwag basta-basta susubok ng herbal remedy nang walang payo ng doktor. Subscribe for more.